Tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain sa araw na ito, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya hinihiling ko po ang lahat na tumayo bilang pagbibigay galang sa mensahe ng kaligtasan, dadalhin ng ating minamahal na mangaral, our beloved ordained preacher, Louie Angeles. Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Boben. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po, aming ginagalang mga pastor and time prophet, beloved evangelist Will de Almeida, maraming salamat po, Lord God, sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung banal na gawain at tapos na tigit sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami po yung nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabaga mo po kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon. Ikaw po maglagay, makatagad, dapat bigkasin ko po aking naasahan. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat na pagkinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And will send out, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating live webcast. Ating pong tatalakayin, mga minamahal, facing battles with God. Facing battles with God, o sa Tagalog, pagharap sa mga laban na kasama ang Diyos. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly sa ating mga beloved Bible readers. The book of Deuteronomy chapter 20, verses 1 and 4. Amen. When thou goest out to battle against thine enemies, and seized horses and chariots and a people more than thou, be not afraid of them, for the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. And it shall be, when ye are come nigh unto the battle, that the priest shall approach, verse 4, for the Lord your God, he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you. The Gospel according to St. Luke chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Verse 20, notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in heaven. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Deuteronomio, kabanatang 20, talatang 1 at 4. Pagka ikaw ay lalabas upang makibaka laban sa iyong mga kaaway, ay makakita ka ng mga kabayo at mga karo at ng isang bayang higit kaysa iyo. Huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y iligtas. Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanatang 10, talatang 19 at 20. Narito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan hindi kayo maano. Gayumay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang inyong mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak
na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay muna tayong pumalakpak ng may galang. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang magpala ng kanyang banal na salita. Facing battles with God, sa Tagalog, pagharap sa mga laban na kasama ang Diyos. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, pag binasa natin, merong mga tumalikod dahil sa laban. Nakalimutan nilang ang kailangan nilang ating mahal na Panginoon. Sa ating kasalukuyang buhay, mga minamahal, sa katotohanan, ay maraming mga Kristiyanong pagdating ng pagsubok, mga minamahal, iniiwanan nila ang mahal na Panginoon. Para tila bagang may kalutasan ng problema pag wala na ang mahal na Panginoon. Meron akong nabasa ang sabi, yung payong daw, mga minamahal, ay kailangan natin kapag umuulan. Pero hindi ibig sabihin, ang payong ay magpapahinto sa ulan. You have an umbrella just to cover yourself against the rain. Para lang makuberan ng iyong sarili. Para hindi ka mabasa, kailangan mo ang umbrella. Ganon din sa mahal na Panginoon, kailangan natin ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag naglingkod sa mahal na Panginoon, ang lahat ng problema, stop na. Hindi na stop ang problema, mga minamahal. Ang problema ay parang ulan na merong tinatawag na panahon na darating. At lalo na sa ating bansa, mga minamahal, 25 typhoons ang pumapasok every year after letter Z ng alphabet. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ayoko ng ulan, ayoko ng bagyo, para magkaroon ako ng maayos na pananim, para ako'y makapaghanap buhay. Walang pwedeng magsabi niyan dahil ang ulan at bagyo ay bahagi ng ating buhay. Nasa tropical country tayo, mga minamahal. Ganon din sa buhay natin. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, paglilingkod kita. Alisin mo lang o stop mo ang problema. Hindi na stop ang problema, mga minamahal, pero meron tayong Diyos para pagdating ng problema, ang Diyos ang siyang cover sa atin, ang Diyos ang ating kapangyarihan, ang Diyos ang ating kailangan para anumang problema ang darating, ang Diyos ang siyang maglulutas nito para sa atin. Kaya sabi ng ating nabasa, facing battles with God, humarap ka sa mga laban na kasama mo ang Panginoon. Sa ating nabasa, mga minamahal, pag ikaw daw ay lumabas at makibaka laban sa iyong mga kaaway ng higit pa sa isang bayan kaysa sa iyo. Ibig sabihin, dumating na ang problema. Nagkaroon ka ng karamdaman. Ang karamdaman pa naman biglang dumadating na hindi mo inaasahan. Nangyayari naman talaga yan. Pero ang kagalingan din naman ay darating din, ibibigay sa iyo ng Diyos sa panahong hindi mo rin inaasahan. Ako sa buhay ko lang, napakaraming karamdaman, maliban sa aking karamdaman keto. Pagkatapos gumalik ang aking karamdaman ketong mga minamahal, ang una kong hinarap na karamdaman, first crusade natin sa Cebu, 1991, December, mga minamahal. Sabi nung kasama ko, kumain ka, Brad, kasi nag-fasting kami ng 12 days. Sumakay kami sa barko, fasting pa rin. Sabi nung kasama ko, kumain ka. Pag di ka kumain, pagdating sa Cebu, ikaw ang ilelehans. Ay, hindi ako kumain, mga minamahal. Pagdating sa crusade natin, 3 araw lang ako naglehans. Pang-4, ako na ang nalilehans. Bakit? Nagkaroon ako ng malaria, mga minamahal. December, palagi akong nanalangin, mahal na Panginoon. Regalo mo na sa akin yan sa birthday ko. May malaria pa rin ako. Mahal na Panginoon, inagalo mo na sa akin yan. Sa birthday mo, December 25. Mahal na Panginoon, inagalo mo na sa akin yan. Sa bagong taong darating. Andun pa rin yung aking malaria, mga minamahal. Pero isang araw, binigyan ako ng lakas ng mahal na Panginoon. Pumunta ako sa pulpit natin, sa Lumaliches. Nagpuri ako mag-isa ron. Talon ako ng talon, mga minamahal. Pinawisan ako. Pagkatapos kong magpuri, nagulat ako sa aking sarili. Wala na ang aking karamdamang malaria.
Ibinilik ako sa Baguio, mga minamahal. Nagkursada tayo sa Tayog. Doon, pamilya-pamilyang ketongin ang aming binautismohan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Hahawakan namin sa ilong, paglubog sa tubig, tanggal ang ilong. Dahil sibir ang kanilang karamdaman, mga minamahal. Pero pamilya-pamilya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dumating sa akin ang problema. Yung dalawa kong kasama nag-away. Doon sa pulpit, pinagpupurihin namin, ako'y sumigaw. Ayoko nang bangalan ng Ebanghelyo. Dahil nainis ako doon sa dalawa kong kasama, mga minamahal. Tagumpay ako siya, nag-aaway. Bigla akong nagbamit, lost bowel, magdamag, mga minamahal. Ang naging itsura ko, para akong nag-40 days. Nag-request na lang akong ihatid sa amin. Doon ko hintayin yung aking kamatayan. Pasakal ng paliit yung aking hininga, mga minamahal. Pero bago ako nalugutan ng hininga, sabi ko, mahal na Panginoon, ano man ang aking kasalanan, patawarin mo ako. Kung ako'y gagamitin mo pa, ngayon, pagalingin mo ako. Eh yung tatay ko, nag-request na ng prayer warrior. Pagdating ng prayer warrior, ang nililihas yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, hindi ako ililihas nyo. Yung anak ko, ayan, mawawala ng buhay. Pero pagkatapos kong manalangin sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, bumalik ang aking hininga, nagkaroon ako ng lakas. Pinaguling-uli ako ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos niyan, mga minamahal, sa Lucena naman. Fasting din ako, mga minamahal. Nakialam ako sa construction kasi gusto ko matapos kagad. Pag nakakita ko ng trabaho, gusto ko matapos kagad. Walang kain-kain, nagtrabaho ako. Tinapos namin at pagkatapos kumain ako ng ginatan. Walang laman yung aking tiyan. Bumalik uli yung aking karamdaman. Yung ako'y nagbamit, lost bowel, mga minamahal, sinundo ako ng dalawang anghel. Pero ako'y nanalangin, mga minamahal, malapay noon, hindi pa ata panahon. Karakadaka, lumakas uli ang aking katawan. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dumating uli ang problema at karamdaman, mga minamahal. Inassign ako sa UAE, 2012. Eh, meron akong maliit na sa aking likod. Nagpamasahe ako. Meron kami kasamang after ng service, minamasahe yung likod namin. Binigyan na namin blessing, 20. Dagdag lang sa blessing niya. Tinamaan yung napakaliit na sa aking likod. Yung munggo hatiin mo sa apat, yun yung nasa likod ko. Pero masakit. Palaging masakit. Pagdating ko sa UAE, napakainit, mga minamahal. Biglang nag-activate yung aking cyst. Lumaki kasi laki ng aking kamao. Kaya nag-request akong umuwi na sa Pilipinas. Pag uwi ko sa Pilipinas, severe yung aking karamdaman. Bakit? Yung baso hindi ko kayang buhatin. Walang lakas yung aking katawan. May bukol yung aking likod kasi laki ng aking kamao, mga minamahal. Muli akong nanalangin, mahal na Panginoon. Hindi na po ako magpapaliha sa aming ginagalang mahal pastor. Pero sa panalangin ng aming ginagalang mahal pastor, sa iyong kahabagan, kung ako'y kukunin mo na, nakahanda na ako. Itong panahon ito, nakahanda na ako. Pero kung ako'y patatawarin mo pa sa lahat ng aking mga kasalanan, sabi ko muna, pero tanggapin mo ang aking kaluwasan ng biyaya. Subalit patawarin mo ang aking mga kasalanan sa pangunang panalangin na aming ginagalang mahal pastor. Walang hospital kung paano ang ketong ko pinagaling mo. Walang doktor na hahawak sa akin. Ikaw ang magpapagaling sa akin. Pagkatapos kong manalangin, grabe ang aking galak. Naramdaman kong tumugon ng mahal na Panginoon. Nagpasting ako ng 7 days, 2 meals. Alas 5 ng hapon, kumakain na ako, mga minamahal. Pagkatapos ng 7 days, pumutok. Nagkaroon ng 4 na butas yung aking bukol, mga minamahal. And that was 2012, September ako nung umuwi, mga minamahal. Naghintay ako, September, October, November, December, kung saan-saan pa kami naasay, humasakay pa ako ng eroplano. Ang kapatiran, pag ako'y nakita, akbayan ako, napakalakas ng kanyang hampas sa aking likod. Brad, nakita ka namin ng personal, sa YouTube ka namin napapanood. Nakangiti ako pero ang sakit ng aking likod. Ang nakalakay sa likod ko, 3 tuwalya. Pag kami umuwi na sa gawain, mga minamahal, yung 3 tuwalya, punong-puno yan ng dugo, mga minamahal. At ako hindi makatulog.
Hindi na rin ako makakain. Wala lang lahat, mga minamahal. Yung aking katre, binutasan ko para yung bukol, pag humiga ako, eksakto, lalabas doon sa butas ng aking sigaan. Pero hindi pa rin ako matulog. Isang araw, lumipas ang mahabang ilang buwan, mga minamahal. Ako'y gumising. Wala na ang aking bukol sa aking likod. Isa uling pagsubok dumating sa aking buhay. Kursada natin sa Baguio. Ako mag-preach. Nag-fasting uli ako, mga minamahal, bago pumunta. Pero 5 minuto na lang, tapos na yung aking puri, magbe-break na rin ako. Dahil kailangang Biyernes, pumunta na ako ng Baguio. Biyernes na madaling araw, mga minamahal, dahil Sabado, ako'y mag-preach. Yung aming aso, pinaliguan ng sweater ko, pinakailaman ko, yung una naming aso, si Labra. Sinakmal ako, mga minamahal, nagulat ako sa reaksyon niya. Pagsakmal niya sa akin, galit na galit. Kaya pala yung dugo, parang gripo. Kita ko yung tubig sa gripo, pag sumirit. Sinit sa akin, basang-basa ako ng dugo, mga minamahal. Nung pala tinamaan niya yung aking ugat sa aking wrist. Pagbitaw niya, mga minamahal, sinakmal uli ako, sumabit na naman siya rito. Pagsakmal niya sa maselang bahagi, konting-konti lang ako nakausog, mga minamahal, sinakmal uli ako sa aking binti, pasok na naman yung dalawa niyang pangil. Hanggang sa kahuli-hulihan at saka ako sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. At saka siya tumigas, mga minamahal. Pero, grabe na ang wasak na yung aking katawan. Sabi ng aking sister, ano? Alam ko na nasa isip niya, isa lang ang sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita, sinasabi ko, buhay ang Diyos. Linisin mo, hugasan mo, sabunin mo. Sabi niya uli, ano? Buhay ang Diyos. Nagpahinga lang ako, mga minamahal. Bumangon na ako ng madaling araw, nagbiyahe ako papuntang Baguio. Alas 6 ng umaga o 5:30 rather ng umaga, nasa Baguio na kami. At diretso kami sa krusada. Isa lang ang sinasabi ko, hindi ako nagsasalita. Hanggang preaching, pinatotoo ko nangyari sa akin. Pero sabi ko, ako'y narito ngayon. Bakit? Diyos, ang ating Diyos ay buhay. Makatapos ng preaching, counseling, umuwi, mga minamahal, alas 2 na madaling araw, pumunta ako sa lalo na ako sa aming tahanan. Alas 10 ang ating gawain dito, mga minamahal. Diretso ako sa gawain. Andito yung ating beloved General Pagdilaw, kasama yung asawa niya. Kinuwento ko muna sa ating beloved Minister Jun, ating beloved Kuya Jun. Bigla niyang sinabi, eto, nilapan ang aso niya. Walang gamot, walang doktor, walang anti-rabies. Bigla kong hinubad yung aking ibinalot sa risko, mga minamahal. Tinanggal ko, kahit ako nagulat. Bakit? Yung sugat ko, kung saan nandun yung pangil ng aking alaga, mga minamahal, wala na lahat. Pinatuyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Si General Pagdilaw, tsaka yung asawa niya, napailak sila. Pagkatapos namin mag-usap, nagpabautismo na sila sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Marami pang karamdaman ang dumating. Nag-repair ako ng aming bahay, mga minamahal. Alam niyo yung mataas na hagdanan, yung inuunat, hanggang lampas ng bubong. Doon ako dahil aayusin ko yung aming gutter, mga minamahal. Bumigay! Bumagsak! Yung dulo noon, naka-pyramid ang style niya, mga minamahal, doon bumagsak yung aking dibdib. Bumagsak doon. Pagbagsak ko, wala akong hininga, mga minamahal. Pero ang isip ko, hallelujah, praise the Lord pa rin ako. Yung 3 aso namin, nakatingin lang sa akin, walang magawa. Hallelujah, praise the Lord ko sa isip, lumabas yung hangin sa aking bibig na isagaw ko ang hallelujah, praise the Lord. Pero prior to that, mga minamahal, ating beloved Dr. Rick Alarcon, yung kanyang 2 anak, ating beloved Attorney Oy, nakakasakay kami sa taxi, galing sa overnight, binangga kami ng Port Piera, binangga kami, mga minamahal, yung side ko, ando katabi ko yung bata, ating beloved Dr. Rick Alarcon, sabog yung windshield nun, andun sa kanya sa mukha, pipi kami, mga minamahal, lahat sila walang malay. Ako natauhan, pagsigaw ko ng hallelujah, praise the Lord, walang lumalabas sa aking labi. Nagsasalita ako, mga minamahal, sa aking isip lamang, hanggang lumabas, sigaw ako ng sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pati yung driver, unang nagising, hallelujah, praise the Lord. Nagising yung aking mga kasama, lahat kami hallelujah, praise the Lord.
yung dibdib ko, tumama dito yung ulo nung anak ng ating, kung si Brian yun, ating beloved Brian, tumama sa dibdib ko, para akong sinuntok, hindi ako makahinga, mga minamahal. Kaya dati nang may pila yung aking dibdib. Dati nang may pilay. Magbuhat ako nung mangyari yun, magbuhat ako ng kalahating timba, hindi ko kayang magbuhat. Fasting ako ng 3 araw. Sabi ng ating beloved mama din, anong nangyari? Pero yung 2 bata, mga minamahal, puro bubog yung mukha, inoperahan ko muna isa't isa. Tinanggal ko lahat yung bubog, isa-isa, mga minamahal, at saka ako hinarap sa ating beloved mama din. Ito na po, okay na po kami. Natuwa naman ang ating beloved mama din, pero ako hindi ako makabuhat. 3 araw na fasting. Pagkatapos na 3 araw, nagbuhat ako. Kaya ko na, pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon.